Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Si Quiroga, isang negosyanteng inchik na naghahangad magkaroon ng konsulado ang kanyang bansa, ay naghandog ng isang hapunan. Senyor Simon, akin lugi, akin maksak. Ano? Nalugi kayo at bumagsak, Quiroga? Putres! Nangangailangan pa naman ako ng salapi at inaakalang mababayaran ninyo ako. Nagulumihanan si Quiroga sa narinig. Huwag kayong matakot, hindi kayo mananagot. Kung hindi ninyo magagaway sa iba ako lalapit. Ngunit, kakailanganin ko ang 9,000 piso upang ipandulas ng kamay at ipagpikit ng mga mata. Punong-puno ang perya ng mga tao na nais maglibang. Buwan ito ng Enero at malamig ang simoy ng hangin. Ang mga musika at ilaw ng mga parol ay nagpapasigla sa bawat isa. May mahahabang hanay ng mga tindahan. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga kawani, kawal, praile at estudyante ay salu-salubong. Halos magtulakan at nagkakatapakan, palibhasay nagkakatawanan. Maririnig ang tabi ng mga kutsero. Magkakasama sina Padre Camora, Padre Salvi at Benzaid. Habang nasa kalye, tila nakaakyat sa langit si Padre Camora sa pagmamasid sa magagandang dalaga. Nagkukunwari siyang natitisod upang masagi ang mga dalaga. Kinikindatan at pinamumungayan niya ito ng mata. Nang mapadaan si Paulita na kasama sina Isagani at Doña Victorina, naibulalas ni Padre Camora. Ang ganda! Anong ganda! Ang nobyo pala niya ay ang kagalit kong estudyante. Salamat siya at hindi naging taga roon sa bayan ko. Nakarating ang magkakasama sa tindahan ng mga nililok na tau-tauhang kahoy na yari sa Pilipinas. Marami sa mga ito ay kahawig ng mga praile. Narito si Padre Camora. At sino naman ang kamukha ng larawang ito, Benzay? Ano, hindi ba ulo lang nakaisip niyan? Napansin din nila ang isa pang nililok na kahawig naman ni Simon. Tuloy, naging paksa ng kanilang usapan ang mag-aalahas. Nasaan si Simon? Dapat bilhin niya ni Simon. Putres, napakuripot ng Amerikanong yan. Natatakot na pagbayarin natin siya sa pagpasok sa tanghalan ni Mr. Leeds. Hindi. Nangangambang baka magipit siya. Nahuhulaan na matutuklasan ang lihim ng kanyang kababayang si Mr. Leeds. Kaya't nagmaang-maangan na. Habang patungo sila sa napapabantog na ulo, makikilala ninyo't bawang kadayaan lamang ang salamin. Sa ulong iyan ay pinagyayabang ni Mr. Leeds. Oras ng pagtatanghal sa napapabantog na ulo, malugod na sumalubong si Mr. Leeds sa mga panauhin. Mahusay siyang magsalita ng Kastila, palibhasay na nirahan ng ilang taon sa Timog Amerika. Ang bulwagan ay balot ng kurtinang itim at naiilawan ng mga sinaunang lamparang de alkohol. Sa pakiramdam ng mga manonood, para silang napasok sa isang bahay na may patay dahil sa amoy ng kamangyang at kandila.